Nagbukas ang pelikula sa loob ng inarkilahang eroplano kung saan kagigising lang ng YouTuber na si Cole Turner. Nasa banyo siya, naghahanda para sa tila isa na namang pangkaraniwang araw na paggawa ng content. Habang ang lahat ay mukhang exciting at masaya sa panlabas, mukhang ramdam na ramdam ni Cole ang epekto ng pagiging full-time influencer. Inayos niya ang sarili at lumabas ng banyo bilang ibang lalaki, isang taong masigasig at buong sigla. Kasunod nito, nakita natin ang mas malalim ang imahe ni Cole sa online, isang sikat na vlogger na may milyon-milyong followers sa kanyang channel, ang Escape Real Life. Gumagawa siya ng vlog tungkol sa mga mapanganib na gawain na hinahamon siya ng kanyang mga subscriber na gawin. Nakagawa na si Cole ng ilang mga mapangahas na bagay, tulad ng paglilibing ng buhay at pagpasok sa isang kulto. Ngayon, upang ipagdiwang ang 10 buwang anibersaryo ng kanyang channel, nagpaplano siya ng bagay na talagang malaki. Kasalukuyan siyang nasa flight papuntang Russia kasama ang kanyang kasintahang si Erin, ang matalik na kaibigan, pati na rin ang pro skater na si Thomas, at iba pang mga kaibigan na sina Dash at Samantha. Sinabi ni Dash na mayroon siyang mayamang kaibigan na nagngangalang Alexei na gustong hamunin ang koponan sa isang escape room. Idinagdag niya na ang hamon na ito ay iba sa anumang nagawa nila noon, at sa katunayan ay ginawa ito para sa kanila. Pagkatapos ay excited na ipinaalam ni Cole sa kanyang mga followers ang tungkol sa paparating na hamon sa Russian escape room na mapapanood ng live para makita ng lahat. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa Moscow International Airport kung saan agad na naharap si Dash sa kanyang karaniwang problema. Pumasok siya sa conveyor belt na dinadaanan ng mga bagahe at agad na hinuli ng security sa airport, ngunit bago siya makulong, ginamit ng isang lalaking Russian ang kanyang yaman at impluwensya para palayain siya. Ang lalaki pala ay si Alexei, ang mismong taong nag-sponsor ng koponan sa paglalakbay na ito. Di nagtagal, pinangunahan ni Alexei ang grupo sa labas at ipinakilala sila sa kanyang kasintahan, si Victoria. Pagkatapos ay dinala ng mayamang Russian ang koponan sa kanyang marangyang villa at nagtaas ng welcome toast para sa kanila. Pagkatapos, lahat sila ay tumungo sa eksklusibong club at nagkaroon ng masayang oras. Dahil sa sobrang saya mula sa masayang gabi, nag-livestream si Cole ngunit hindi nagtagal ay naantala ito ng 2 kinakabahang fangirls. Malugod niyang tinanggap ang mga ito at isinama pa ang parehong mga babae sa kanyang blog ngunit hindi napansin ni Cole ang katotohanan na ang kanyang kasintahan, si Erin, ay hinaharas sa bar hanggang sa pinagalitan siya ni Thomas at sa wakas ay gumawa siya ng aksyon. Nagmamadali si Cole upang tulungan si Erin, ngunit ang mga bagay ay nagsimulang lumala at hindi makontrol. Maging ang mayamang si Alexei ay mukhang natakot dahil ang 2 lalaki na nangharas ay tila bahagi ng isang Russian mob. Inilabas ni Alexei ang kanyang kutsilyo upang bantaan ang isa sa mga gangster na nag-udyok sa isa na maglabas ng baril. Ngunit sa kabutihang palad, isang pares ng mga tauhan ng security ang dumating sa oras at pinaalis ang 2 lalaki. Nang maglaon, sa halip na kamustahin ang kanyang kasintahan, iniisip ni Cole kung ang insidente ay nakunan ng kamera. Nakasakit ito sa damdamin ni Erin at inakusahan niya ito na inaalala lamang ang kanyang katanyagan. Nang gabing iyon, pinag-isipan ito ni Cole at napagtanto niyang may punto si Erin. Nais niyang bumawi sa kanyang pagkakamali at nagpa siya na gumugol ng ilang oras kasama siya. Kinaumagahan ay sinundo sila ng driver ni Alexei, na medyo kakaiba ang ugali mula sa simula. Sa una ay tumanggi siyang pababain ang mga ito sa kanilang nais na lokasyon dahil tila inutusan siya ni Alexei na ihatid sila sa ibang lugar. Gayunpaman, nang ipilit ni Cole na mamasyal muna, hinayaan sila ng driver na gumala ng sila lang. Inabutan din sila ng driver ng nakatiklop na Russian cash dahil walang anumang ruble si Cole. Pagkatapos ay nagkaroon ng romantikong pamamasyal ang magkasintahan sa lungsod na nagtapos nang pumasok sila sa isang lokal na restaurant. Lingid sa kanilang kaalaman ay may nakalagay na pulang papel sa pagitan ng pera na binigay ng driver at aksidenteng nahulog ito sa sahig nang ilabas ni Cole ang pera. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanila ang waiter at sinabing binayaran na ni Alexei ang kanilang pagkain. Idinagdag din niya na naghihintay sa kanila ang driver sa harap mismo ng pasukan. Nawirduhan si Cole nang mapagtanto niyang sinusubaybayan sila ni Alexei. Nang paalis na sila, iniabot ng waiter kay Cole ang pulang papel na nalaglag niya sa sahig. Pagkatapos umalis sa lugar, sina Cole at Erin ay dinala pabalik sa hotel kung saan sumama sila sa kanilang mga kaibigan. Pagkatapos ay inihatid ang buong koponan sa eksklusibong escape room na inihanda para sa kanila. Bago sila magsimula, sinabihan sila ni Alexei na huminahon at ipinaliwanag na ang lahat dito ay peke, gaano man ito katotoo.
Samantala, nag-livestream si Cole sa huling pagkakataon bago simulan ang laro. Ipinangako niya sa kanyang mga tagahanga na ang lahat ng mangyayari sa loob ng escape room ay mapapanood nila ng live sa pamamagitan ng security camera. Kasunod nito, dalawang lalaki na may gas mask ang pumasok sa silid, kasama si Alexei, na gumaganap bilang isang translator. Ipinaliwanag niya sa kanila ang konteksto sa likod ng escape room. Nakakulong sila sa kulungan ng Bolshevik, kung saan ikinulong, pinahirapan, at pinatay ang mga kaaway ng bansa. Ang pangunahing misyon ay dapat palayain ni Cole ang kanyang mga kaibigan bago matapos ang oras. Sunod, ang lahat ay nilagyan ng takip sa kanilang mga ulo at sila ay dinala sa mga panimulang posisyon sa escape room. Si Cole ay inilagay sa selda ng bilangguan kasama ang patay at hubad na bangkay ng isang sundalong Ruso. Ilang sandali pa ay nagsimula ang timer at may 1 oras si Cole para tapusin ang misyon. Agad siyang pumunta sa nakakandadong pinto na patungo sa silid kung saan nakakulong ang kanyang mga kaibigan. Nakita rin niya ang markang X sa tiyan ng bangkay at napagtanto na dapat niyang hiwain ang katawan. Kaya, kinuha ni Cole ang kutsilyo na nakalagay sa malapit at gumawa ng hiwa sa marka. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob at patuloy na naghanap hanggang sa makita niya ang susi sa loob ng tiyan. Gamit ito, binuksan ni Cole ang pinto sa sumunod na silid, ngunit sa sandaling ginawa niya iyon, nagsara ang pinto sa likod niya. Ang YouTuber, gayunpaman, ay sumulong at natagpuan ang bawat isa sa kanyang mga kaibigan sa loob ng magkakahiwalay na selda. Lahat sila ay nakakulong sa iba't ibang uri ng torture device. Nasa loob ng tangke si Erin na may hawak na susi, nakatali si Samantha sa electric chair, si Thomas ay nasa isang uri ng limb puller at si Dash ay nasa loob ng spike na kabaong. Biglang nagsimulang magsalita si Alexei sa pamamagitan ng speaker na naka-install sa malapit na nagpapaalala sa kanya kung gaano katagal ang natitirang oras. Pagkatapos ay lumakad si Cole sa dalawang kaibigan at ipinahayag ni Thomas na pakiramdam niya ay unti-unting hinihila ang kanyang mga paa at kamay. Sa kabilang banda, sinabi ni Dash na unti-unti nang nagsasara ang pinto ng kabaong. Nang marinig ito, walang pag-aalinlangan na sinubukan ni Cole na lutasin ang palaisipan na magpapalaya sa kanyang mga kaibigan. Sa una, ang lahat ay tila walang problema, ngunit sa tuwing naglalagay si Cole ng maling pyesa, ang mga bagay ay nagsimulang maging seryoso. Sinimulang hilahin ng torture device si Thomas, habang ang pinto ni Dash ay nagsimulang magsara ng mas mabilis, na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Nalutas ni Cole ang unang palaisipan, ngunit tila pinabilis nito ang lahat. Mas nasasaktan na ngayon si Thomas, habang ang mga spike ay papalapit ng papalapit kay Dash. Nagmamadaling sinimulan ni Cole ang pangalawang palaisipan, at sa kabutihang palad ay nalutas ito, bago pa man magkapira-piraso ang kanyang mga kaibigan. Matapos palayain ang dalawa, ang mga lalaki ay kumilos upang tumulong sa pagpapalaya sa mga babae. Lumapit sila kay Samantha, na mukhang hindi komportable at nagmamakaawa na palabasin siya sa upuan. Sa puzzle na ito, kailangan nilang ilipat ang isang pyesa sa pabilog na maze nang hindi hinahawakan ang mga gilid. Sa bawat oras na ang pyesa ay nadidikit sa mga gilid, si Samantha ay nakukuryente. Si Dash, na sa una ay nag-iisip na ang lahat ng ito ay masaya at laro lang, pabiro niyang hinawakan ang mga gilid ng ilang beses, ngunit siya ay huminto nang sabihin ni Thomas na nasasaktan si Samantha. Kasunod nito, inilipat ng mga lalaki ang pyesa sa maze hanggang sa makarating sila sa gitna. Si Samantha ay patuloy na nakukuryente sa proseso, ngunit ang kanyang selda sa kalaunan ay bumukas. Paglabas niya ay agad niyang sinabi na ayaw na niyang makipaglaro dahil parang totoo. Sumang-ayon na ang lahat ay masyadong sukdulan, sinubukan ng mga lalaki na makipag-usap kay Alexei, ngunit ang huli ay tila hindi tumutugon. Inamin din ni Dash na hindi niya gaanong kilala si Alexei. Ang paghahayag na ito ay ikinagalit ni Cole dahil naniniwala siya na maaaring sila ay na-set up para mabigo. Ngunit wala na silang oras para magtalo dahil mabilis na napupuno ang tangke ng tubig ni Erin. Sa kabutihang palad, alam ni Thomas kung paano lutasin ang susunod na palaisipan. Ang layunin ay magkaroon ng eksaktong 4 na litro ng tubig sa loob ng isang 3 litro at isang 5 litro na bote. Mabilis na nalutas ni Thomas ang puzzle at agad na bumukas ang pinto ng selda. Gayunpaman, ang tubig ay patuloy na napupuno sa hindi malinaw na kadahilanan. Sinubukan ni Cole at Thomas na buksan ito mula sa itaas ngunit kinakalawang itong nakasara. Sa wakas ay nagdulot ito ng takot sa lahat at nakiusap si Cole na itigil na ang laro ngunit muli silang sinalubong ng katahimikan sa radyo na nagpapahiwatig na sila ay nag-iisa.
Sa wakas ay kinuha ni Cole ang isang extrang gear sa sahig at sinimulang hampasin ang tangke, ngunit matapos mapagtanto na hindi ito masisira ay binasag niya ang metal na ibabaw sa itaas habang si Erin ay nawalan ng malay. Sa kabila ng mga posibilidad, nagawa ni Cole na buksan ang tuktok at mabilis nilang hinila palabas si Erin. Siya ay mahimalang buhay pa, na nangangahulugan na ang koponan ay nanalo sa escape room na ito. Lahat sila ay sabik na tapusin ang kabaliwan na larong ito at ginamit nila ang susi na hawak ni Erin para buksan ang pinto sa waiting room. Ngunit sa takot nila, may sariwang dugo na ngayon sa dingding at magulo ang lahat. Tapos na rin ang timer, ibig sabihin ay kanina pa natapos ang laro at dapat may naririto upang kunin sila. Dahil dito, napagtanto ng grupo na si Alexei ay tiyak na nasangkot sa isang uri ng problema sa panahon ng laro. Ayaw makulong ng mas matagal sa lugar na ito, sinira ni Cole ang lock ng waiting room. Dito, nasaksihan ng grupo ang isang malagim na tanawin, ang mga empleyado ng escape room ay nakahiga na patay sa labas, at ang kasintahan ni Alexei, si Victoria, ay pinatay sa harap nila. Ang bumaril ay isa sa mga gangster at mukhang hindi pa siya kontento. Ang grupo ay napapaligiran ng masasamang tao at dinala sa loob ng kotse. Habang nagiging madilim ang eksena, ang lalaking nasa likod ng manibela ay napag-alamang driver ni Alexei. Ang eksena ay biglang nalipat kay Cole na nalilito na nagising sa loob ng torture chamber. Pumasok ang ibang gangster mula sa club na ang pangalan ay Andre at itinutok ang baril sa gilid ng kanyang ulo. Lumalabas na naka-livestream si Andre sa dark web at ipinaliwanag na ang mga tao ay nagbayad ng malaking pera upang mapanood ang mga sikat na tao tulad ni Cole at ang kanyang mga kaibigan na pinahihirapan. Gusto ni Andre na itabi ang pinakamahusay para sa huli, kaya't itinapon si Cole sa isang selda. Doon ay panandalian niyang napanood si Erin sa isa pang selda sa pamamagitan ng TV recording. Makalipas ang ilang sandali, muling bumukas ang TV. Ipinapakita nito si Samantha sa torture room, kung saan brutal na nilaslas ni Andre ang kanyang lalamunan. Ang mapangwasak na tanawin ay ikinagimbal ni Cole at sinimulan niyang ihampas ang kinakalawang na kadena sa metal na kama hanggang sa maputol ito. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Cole ang pulang papel na nakasuksok sa loob ng kanyang bulsa. Mabilis niyang kinuha ito at nakitang naglalaman ito ng isang uri ng code. Pagkatapos ay hinarang ni Cole ang pinto ng selda at umakyat sa loob ng aircon vent. Habang gumagapang siya, nakita niya si Dash sa loob ng torture chamber. Walang magawa si Cole habang pinuputol ni Andre ang braso ni Dash bago binutas ang puso nito para patayin siya. Dahil sa nakita ay napaatras si Cole sa takot na nakaalerto sa masasamang tao sa kanyang presensya, ngunit mabilis siyang gumapang patungo sa isang silid at nakalusot sa ilang masasamang Ruso hanggang sa makarating siya sa isa pang silid. Doon, nakita niya ang isang pulang pinto na kakaibang may keypad dito. Mabilis itong nilapitan ni Cole at itinapat ang code na nakita niya kanina sa pulang papel. Sa kanyang sorpresa, ito ay gumana at ang pinto ay bumukas sa isang garahe. Nakita ni Cole ang driver ni Alexei na naghihintay sa kanya at agad siyang inutusan na ipaliwanag ang lahat. Gayunpaman, sinabi ng lalaki kay Cole na wala siyang maraming oras. Hinimok niya siya na tumakas sa lalong madaling panahon at ibinigay pa sa kanya ang susi ng kotse. Ilang sandali pa, dalawang alapores ang pumasok sa garahe, kaya napilitan si Cole na magtago kaagad. Nakita nila ang pulang papel sa sahig at sinuntok ang driver bago siya dinala sa loob. Nagbigay ito kay Cole ng pagkakataon na tuluyang makatakas, ngunit sa huli ay nagpasya siyang manatili dahil hindi niya kayang iwanan ang kanyang mga kaibigan. Kasunod nito, pumasok si Cole sa loob at pinalaya si Thomas bago siya inakay palayo sa mga tulisan. Sa kalaunan ay narating nila ang dulo ng bulwagan at nakakita ng elevator shaft na maaaring maging perpektong ruta ng pagtakas. Sa kasamaang palad, nahanap sila ng isa sa mga masasamang Ruso at mabilis na sumugod sa lugar na may hawak na baril. Pagkatapos ay sinunggaban niya sila at nahulog sa shaft kasama si Thomas. Ngayon na namatay ang kanyang matalik na kaibigan, nasiraan ng loob si Cole at nagsimulang umiyak ng hindi mapigilan. Ngunit, napagtanto niya na ang kanyang kasintahang si Erin ay maaaring buhay pa, kaya inipon niya ang kanyang natitirang lakas. Kinuha ni Cole ang baril na naiwan ng isa sa mga alapores at sinubukang hanapin siya. Paulit-ulit siyang pumuslit sa paligid at nakakagulat na natuklasan na si Alexei ay hindi lamang buhay kundi tinutulungan din niya si Andre sa buong bagay na ito. Tila nalaman ng mga Ruso ang tungkol sa pulang sulat at pinatay ni Alexei ang driver. Gayunpaman, tahimik na sinundan sila ni Cole habang papalabas sila ng silid.
Hindi nagtagal bago niya matuklasan na dinala ng masasamang tao si Erin sa torture room. Walang pagdadalawang isip, binuksan ni Cole ang pinto at pumasok sa silid kung saan nakatali si Erin sa isang upuan. Ngunit sa sandaling ginawa niya iyon, tinutukan siya ng baril ni Andre. Nagbanta siyang tatapusin siya kapag hindi binitawan ni Cole ang kanyang baril. Nang marinig ito, maluhaluhang sinabi ni Erin sa kanyang kasintahan na okay lang kung mamatay siya at nagkunwari si Cole na pumapayag. Ang masamang tao ay naging kampante sa isang segundo at si Cole ay nakakuha ng perpektong pagkakataon upang barilin siya. Ngunit sa isang nakagugulat na twist ay nauwi rin si Andre sa pagbaril sa ulo ni Erin bago siya namatay. Habang distracted si Cole sa trahedya, pumasok ang dalawang alapores at kinaladkad siya sa loob ng isa pang silid ngunit mabilis na ikinulong ni Cole ang kanyang sarili bago sila makapasok. Pagkatapos ay nagawa niyang tumakas sa isa pang vent at sa lalong madaling panahon ay natagpuan ang kanyang sarili sa walang laman na madilim na silid kasama si Alexei. Si Cole na galit ay agad na hinampas ng baril ang bungo ng lalaking Ruso. Ngunit sa sandaling ito ay bumukas ang isang serye ng malalaking screen. Nagsimulang mag-play ang ilang mga video clip na nagpapakita ng mga behind the scenes ng lahat ng mga pangyayari. Lumalabas na lahat ito ay bahagi ng isang detalyadong kalokohan na inorganisa ng mga kaibigan ni Cole upang ipagdiwang ang ika-10 buwang anibersaryo ng kanyang channel. Ang bawat detalye ng escape room ay partikular na idinisenyo upang mabigla si Cole. Makalipas ang ilang segundo, lahat, sina Erin, Dash, at Thomas, ay tuwang-tuwang pumasok sa silid upang batiin si Cole. Ngunit natulala ang lahat sa gulat sa isang malagim na tanawin. Mukhang gulat na gulat sila habang nakaupo si Cole sa tabi ng bangkay ni Alexei. Sa pagtatapos ng pelikula, nakita natin na ang kabuuan ay naka-livestream sa daan-daang libong mga tagahanga na hindi makapaniwalang nakapatay si Cole. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.